removed for utter, how do you call this? For uttering inanities. All right. Sabi, wala daw freedom of speech dito. Mwek. Okay. Number one, what does the Bill of Rights guarantee? Sa ating saligang batas, mayroong tinatawag na Bill of Rights. Nasa Article 3 po ito sa 1987 Constitution. And in it, it says, no law shall be passed abridging the freedom of speech. Yun po ang garantiya ng ating karapatan magsalita at magpahayag. Ito po ay garantiya laban sa Estado, laban sa gobyerno. Anong ibig sabihin nun? The government cannot pass a law, cannot issue a rule, cannot stop the freedom of speech. In fact, bawal nga yung tinatawag na prior restraint, yung hindi ka pa sasalitain sa umpisa pa lang. But take note of the restriction. Sinabi ng Korte Suprema, yung gobyerno ang binabawal ng saligang batas, hindi yung private persons. So, ibig sabihin, ito wall ko, private itong area na to, and therefore, pwede akong mag-ban, pwede akong mag-restrict. Kunwari, meron akong, how do you call this, billboard. Pwede kong i-restrict sino ba ang pwede dyan magsulat, sino ba ang pwedeng bumili ng ad space dyan, sino yung pwedeng magsalita doon sa yun. Sa space na yon. Why? Because that's not a public space. It is not guaranteed by the government. It is privately owned. That is why even the government cannot control Facebook, nor can Facebook, and Facebook can put its own standards. In fact, any of the social media can put in its own standards. So medyo kulang-kulang na po ang edukasyon ng ating mga naysayers, critics, and primarily the trolls. Hindi po sila binigyan ng nararapat na seminar para mag-argue dito. Ang sasabihin, gusto nilang pumasok dito at sabihin kahit anong gusto nila, including insulting, demeaning, and trying to discredit the host. Excuse me, this is my broadcast, and yes, I am well within my rights to exclude you from it. Okay? So, para dun sa mga nagpipilit, para dun sa, including by the way, yung mga nagpipilit kung ano ang sasabihin ko. Sino ka? Diba? My wall, my rules, diba? Ganun yun. But even more than that, if you want something said, if you want to express something, why do you want me to be the one to do it? Have you ever heard of coercion? That's a crime. Okay? Have you ever heard na kapag may pinilit kayo sa isang tao, legal man o hindi, ang tawag doon coercion. At kung malala, grave coercion. So, para doon sa mga nagtatatarang dito sa ating wall, ay, excuse me po, medyo mahina po yata ang inyong kukote. Kaya, kailangan namin sabihin sa inyo na no, you cannot insinuate yourself here. You cannot demand na kami ang nandito, diba? You cannot demand to be here. You cannot demand me to guarantee a space for you. And you cannot demand that I not block you. Furthermore, you cannot demand what I am going to say or not say. Kapag meron kayong gustong topic, may sarili kayong boses. Kung meron kayong sariling paniniwala, gamitin nyo lahat ng mga pagkakataon ninyo na maglagay kayong gumamit ng mga plataforma. After all, available naman po yata sa lahat ang social media. Maliban lang kung foolish ang behavior ninyo at meron kayong mga unfair practices para gamitin at ipalaganap yung mensahe ninyo. Muli, ulitin ko, ang garantiya ng kalayaan magsalita at magpahayag ay hindi na didemand sa private persons. Sa gobyerno po yan. Okay? So, ang aga-aga, tablado na kaagad. Including yung mga nagsasalita dyan, yung mga mga smuggling, ba't di mo yung pinag-uusapan yan? What makes you think I wasn't going to discuss that? However, dahil gusto mong magpilit, hindi ko nagagawin. At least di ko nagagawin ngayon, lalong-lalo na andito ka.
Bakit kita pagbibigyan samantalang ang gusto mo ay mang-insulto muna sa host? Diba? Hindi ka nakiusap ng maayos, hindi ka nagsalita ng maayos, at hindi ka nagtanong. For all you know, pagbibigyan naman kayo. Instead, you come here already angry, already spreading your hate, pero di namin kayo susuklian ng ganyan. Instead, doon kayo magsalita sa wall ninyo. Hindi po kayo welcome dito kung manggugulo kayo. Okay? Ayun, no? Sabi ni Ma'am Marilu, oy, Roel De Santos, gawa ka ng sarili mong channel at doon mo isigaw yung free speech mo. Oo. At huwag kang magkakamalihan na magtangka mag-libel. Kasi yan po ang limitasyon ng inyong karapatan magsalita at magpahayag. Ang ating karapatan ay magsalita, magpahayag, maliban lang kung ito ay bawal sa batas. So ano yung mga bawal? Okay? Basahin nyo kasi yung revised penal code at yung ibang mga pagpipigil sa atin. Halimbawa, libel, inciting to sedition, inciting to terrorism, inciting to rebellion, inciting to war, false publications. Lahat po yan ay pinagbabawal ng batas at mga limitasyon sa ating karapatan magsalita at magpahayag. Okay? Pagka ikaw, lahat naman ng tao, maaaring magsalita. Pero pag nasa loob ka ng sinehan at sumigaw ka ng sunog at mag-cause ka ng panic, limitasyon po yun. Pero, pinipigil ba kayo na magsalita? Hindi. Pero the moment na magsalita ka at labag yung salita ninyo sa batas, paparusahan kayo. Okay? Naintindihan na? Sana pag dumating na naman uli yung mga feeling na may karapatan sila dito, pagsabihan na lang natin. Sino may sabing pwede kang mag-demand ng topic, ng sasabihin, ng papanigan natin, di ba? O mag-demand na nandiyan ka. Di mo rin pwedeng sabihin, ay walang freedom of speech dito. Meron po, may freedom of speech dito sa bansang ito, hindi natin dinay-deny, pero nag-encroach din minsan ang gobyerno. Halimbawa, yung mga government officials na tumatawag sa isang radio station at hinihiling na tanggalin yung isang host. Diba? May mga ganyan. Tinitignan ko yung comments ninyo dito sa sa TikTok. Okay? Ayun. Sabi ni Amik, we're open to discussion but be polite and argue based on issue and topic. Oo. Okay. So, alam nyo, medyo exciting kapag ang mga kongresista natin ay nabigyan ng forum at doon malaya silang magsalita ng magsalita. Yun nga lang, ano yung kasabihan? Give them enough rope and they will hang themselves. So, may mga kongresista nakakatawa kasi ang palitan ng mga kanilang mga paratang dito sa Senado. So dati, di ba, yung mga palitan, Senado versus Kongreso. So si Congressman Saldico, pinaratangan ang isang kongresista din, si Congressman Pulong Duterte. But at the same time, after that, humirit na at tinamaan ang isang senador, si Senator Joel Villanueva, saying na may mga kaso yan and so on. Nagkamali po si Kong Saldi kasi yung mga kaso na yon, while they were an issue in the previous Congress, ay hindi na po issue ngayon dahil ito po ay na-dismiss na, ayon kay Senator Villanueva. Pero at the same time, dahil binuksan ni Kong Saldi yung issue, nabuksan din para kay Senator Villanueva na ibalik sa kanya ang ilang mga akusasyon. Okay? Ngayon naman, si Senator Amy. So, nung una, pinahayag ni Senator Amy ang kanyang findings doon sa Senate investigation na mukhang malaki ang ginagamit yung AKAP para pondohan, may ebidensya na ginagamit ang AKAP para pondohan o kaya gamitin bilang pamimilit o pangsuhol sa mga taong
tao para pumirma sa signature campaign sa People's Initiative. Binalikan siya. Ang sabi, oy, alam ninyo yung AKAP. Alam ninyo na naisingit, naipasok doon sa budget through the BICAM. Kung nakinig sila, mali yung kanilang sagot. Alam na nila kagad yon. Bakit? Kasi sinabi ni Senator Amy, wala sa National Expenditure Program yung AKAP na nasa DSWD. At kinumpirma naman ng Undersecretary ng DSWD, di ba? Ang sabi niya, medyo nagulat nga sila, meron na silang ganun, pero wala pa daw po itong guidelines at hindi pa maliwanag sa kanila yung disbursement. Gayunpaman, nakatanggap naman si Senadora Amy ng isang text message saying na lahat ng disbursements ng AKAP, although nasa DSWD na, ay kailangan dumaan sa Office of the Speaker of the House. Hindi natigil ang diskusyon doon at ang sunod naman ay yung ni-reveal naman ng ilang mga kongresista na si Senadora Amy daw ay nagpabawas ng pondo para sa 4Ps. Ang hindi nila, ang problema sa kanila, bordering on fake news na, kung hindi pa man ito fake news. Dahil hindi nila sinabi, oo, binawas dun sa 4Ps program, pero nilagay sa ibang mga existing programs para nang sa gayon ay magbenepisyo pa rin yung mga mahihirap. Okay. Bakit nila sinabing tinanggal yan doon sa sa 4Ps? Hindi siya actually tinanggal. Ni-realign ito. Bakit ni-realign? Kasi matatapos na ang taon, September na, at hindi pa nagagastos ang 45% ng budget. Kapag nagsara ang fiscal year, yung taon, at hindi ito ginagastos, ano mangyayari? Magre-revert lang po ito doon sa, magre-revert ito sa treasury. Nasayang naman ang pera ng bayan. Yung mga ganon, yung mga jokes regarding arms and explosives sa mga seaports and airports, bawal din po yon. So these are legitimate and legal restrictions on our freedom of speech. Okay. So, alam nyo, itong may isang abogado dito na nagdi-demand that I have no opinion. Kailangan daw neutral ako. Sinong may sabi? Aren't lawyers allowed to have their own opinions? And aren't we, in the process of giving opinions, still trying to educate people? Sobra naman itong mag-compare sa ibang mga tao at ibang mga abogado, lawyers whom I also like and also respect. So, wala naman akong issue with them and I haven't heard that they've had any issues with me. Parang tingin ko gumagawa na lang ng gulo yan. So, dahil dyan, well, he doesn't need to watch us anymore. Kakaloka. Buti pa yung ibang mga abogado, neutral. Excuse me, he knows also very well being a lawyer that when we go to court, we are not neutral. We take a side and it's called advocacy. So, halimbawa, ang mga prosecutors, para sa kanila, guilty itong akusado and they have the evidence to prove it. On the other hand, defense counsels will say, my client is innocent and I have the evidence to prove it. So, are you going to say that that is wrong? That they have to be neutral? Hindi. Ang neutral sa hukuman, yung sa court, is the judge. So, excuse me lang. I think he has a very skewed view of what he wants. Kasi gusto niya, ako yung manahimik o kaya ako yung magbago ng pananalita ko. But lawyers are advocates and yes, we can take sides. Kasi inakusahan nga siya na anti-poor siya. Sabi ng mga kongresista, nagbawas daw siya ng pondo ng 4Ps. Explain ko nga lang. Hindi siya nagbawas ng pondo ng 4Ps. Nagpa-realign siya. Kasi matatapos na yung taon, marirevert yung pera to the treasury and therefore, para magastos at mapakinabangan yon, pina-realign niya. At siya pa ang nag-take ng lead.
So ma'am naman, sa susunod, wag naman po ganyan, intay-intayin nyo. Grabe naman kayo. Sasabihin nyo nga na bago pa lang kayong nagbukas, bakit ganyan ang sasabihin ninyo? Because precisely that is the topic. At yun po ang akusasyon ng mga kongresista sa kanya. One of them is, pwede ba daw i-kick out si Speaker of the House? Unfortunately, we can't do it. Kasi ang Speaker of the House is elected by a majority of the congressmen. And usually, that's decided along party lines. So yung boto, halimbawa ng mga taga, let's say, PDP laban, ang boto nila are all aligned. They will vote for somebody else. Yung mga nasa lakas and UCD, they'll vote for the Speaker and so on. So, yun yung ano nun. So, they will vote according to their party and the majority will win. Now, what does the Speaker do? The Speaker leads the House. Okay? He decides the agenda. He helps decide the agenda. He helps in the allocation of resources. So, dun sa mga budgets that are beyond the individual budgets of congressmen, they come from the Speaker and are dispensed accordingly. Galit si Sen Amy sa pinsan niya. Because dun sa ginagawa niya, lalong-lalo na dito sa People's Initiative, she feels that he is helping destroy the legacy of her father. Because he is destroying actually and taking charge of basically the government, no, of the administration kung umasta siya para daw presidente. And this makes her brother look ineffective and is going to affect the legacy of their family. Meron siyang persuasive value. Di ba? Parang petition, parang yung mga signature campaigns and so on. Pero ang dapat gawin after mag-signature campaigns ay isumitit natin ito sa ating mga representante, yung mga kongresista natin. Yung mga kongresista na yon ay dapat kabahan. Lalong-lalo na kung kunwari, dito, distrito kami sa Quezon City. Kung marami sa amin ang mag-sign ng signature sheets at ipadala namin sa aming mga kongresista, sabihin namin na, sige, tuloy mo pa rin suportahan yung speaker na yan. Hindi ka na maboboto uli. I think it would be more effective kung ganun po yung trajectory ng ating signature campaign. So, okay, balik tayo kay Senadora Amy. So, this time naman, yun nga, ang unang akusasyon sa kanya ng mga kongresista ay, hoy, pumirma ka naman dun sa AKAP. Kasi nakapirma daw ang mga senador doon sa BICAM. Ito yung problema, hindi po siya nag-attend. At marami po doon ay nagulat na nandun yung kanilang mga signature kasi they authorized their e-signature for use only doon sa Senate version. Unfortunately, medyo nakalusot, pumasok yung signatures nila without prior approval on the part of those senators na biglang nakita na nila andun yung signature nila. Ito yung problema. Matapos akusahan ng mga kongresista ng ganon si Senadora Amy, wala silang comeback. Doon ako nagtataka. Alam mo mga congressmen, ang dali nyo kasing tablahin, mag-aakusa. Ang laki ng butas ng akusasyon ninyo. Pag nabalikan kayo, wala nang comeback, naghahanap kayo ng ibang ibabato. At ito na nga, ang itong ibang ibabato, ang sinasabi nila, hala, anti-poor si Senadora Amy kasi binawasan niya yung 4Ps. Hindi nila in-explain na pina-realign yan ni Senadora Amy dahil Setyembre na. Pag inabot ng Disyembre nang hindi yan ginagastos, revert to Treasury, walang makikinabang dun sa pera na yon kahit gobyerno ng Pilipinas lugi. Kasi, na how do you call this? Na itabi yung pera na yon tapos hindi naman pala maigagastos. Di sana nabigay na lang sa ibang ahensya o ibang departamento na magagamit at mapapakinabangan sana yung pera na yon. So instead, pina-realign sa DSWD rin sa iba lang mga programa nila. Kaya huwag silang mag-inarte dyan. Hindi na-deprive ang 4Ps bagkos na pondohan ang iba pang programa kung saan pwede silang makilahok. Sobra naman yung mga yung kadramahan nila. Yun yung problema. Yung mga kongresista gusto nila, araw-araw sila
nagpe-press conference. Hindi naman sila marunong mag-communicate at di sila marunong makipag-public discourse. Magtahahagis o maghahagis ng paratang o na akusasyon kapag nasagot, tablado kaagad. Ang hina. Alam ko gusto nila na mag-press con araw-araw dahil publicity yan. At kailangan nila yung publicity, kailangan nila makilala sila uli dahil re-electionist karamihan sa kanila at election na next year. Ika nga ni Senadora Amy, this 2024 is an election budget in aid of elections. Sabi ni Mylene, I'm so inis kay FL. Winner! Naku, maraming salamat na. Ang haba na nito. But, tatandaan po natin, i-recap lang po natin, hindi po anti-po, hindi pa sasabi ng mga kongresista na anti-po si Senadora Amy doon sa kanyang pagbawas, di umano, hindi po pagbawas hindi nabawasan ang 4Ps sa kanilang nung last year. Kasi kaya pina-realign lang po ang budget. Ang problema ay hindi na-distribute ang 45% of the budget for 4Ps nung time na yon. And kung hindi yan pina-realign ni Senadora Amy, nag-revert yan sa Treasury. Kung yan ay nag-revert nga, yun ang talagang madideprive ang mga mahihirap, ang mga 4Ps. Instead, nakinabang sila through other projects and programs. Dapat nga, nagpasalamat pa itong mga kongresista kahit puro pa fake news sila sa kanilang mga paratang. So, pangalawa, bakit ko dinidefend si Senadora Amy? In this instance, siya ang tama Bakit natin i-dinidefend? Siya nga yung nagsiwalat Siya nga yung nagpa-Senate hearing Siya nga yung naglalabas ngayon ng ebidensya, nag-e-elicit ng ebidensya na nagpapatunay na hindi po people's initiative ang nangyayari kung hindi Pinsan's initiative or politicos initiative. And so, di ba, why should I get mad at her? Why should I, not be grateful doon sa ginagawa niya na mas naiintindihan kung ano yung pinaglalaban natin. So, no. Para sa akin, gusto ninyo mag-Amy bashing, knock yourself out. Hindi ako sasali. Di sasali dapat yung mga nakakaintindi na ang laki ng tulong niya kay Inday Sara, kay Vice President Inday Sara. Bukod pa niya, nag-issue na nga ng statement si VP na sinusuportahan niya si Senadora Amy. So, ang nakikita ko dito, kayong mga nagsasabing sana presidente si VP Inday, bakit hindi kayo nakikinig sa kanya? Hindi ko naman sinasabi na at some future time, she might do something na ayaw natin. And so, in that instance, sasabihin natin, di ako agree kay Senadora Amy dito sa issue na to. So, mas gusto ko, doon na tayo sa issue-based na pagpapanig. Hindi yung guilt by association. Guilty yung kapatid and therefore kailangan siraan natin yung tao. Huwag nating kakalimutan yung mga kongresista, medyo kulang yung mga nilalabas nila. Araw-araw nga nagpo-press conference, parang so far puro mali-mali yung sinasabi nila. Bukod pa doon, kapag sinagot sila, gaya ng dito, 2 beses na silang sinagot ni Senadora Amy, tabladong-tablado. Wala man lang silang return of the comeback. Diba?